Hi, magandang hapon po sa ating lahat. Meron lang po akong gustong i-share. Um, Meron lang po akong napapansin ulit na tuwing kakamustahin mo yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, o kahit yung mga unang nakilala mo lang, kakakilala mo lang, tatanungin mo, kamusta po kayo? Meron po akong napansin sa mga sagot nila. Ito po karamihan ng sagot. Sabi nila, eto, hirap sa buhay. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Lahat na ginagawa mo pero kulang pa din. Minsan, gusto ko na lang tumalon sa building. Minsan, gusto ko na lang magpasagasa. Minsan, parang ayoko nang gumising sa umaga dahil paggising sa umaga, eto nakikita ko yung mga problema, yung mga pangangailangan na hindi na halos natutugunan dahil sa hirap ng buhay. Meron namang iba, eto, yung sakit ko pabalik-balik. Sumasabay pa, wala kaming pera, walang trabaho ang mister ko. Hindi ko na nga alam kung paano mabubuhay dito sa mundo. Yung iba naman, sinasabi, kakarampot na nga kinikita ng asawa ko, inuubos pa sa paglalasing, inuubos pa sa pagbibisyo. Meron namang iba, eto, kahit anong gawin ko sa anak ko, talagang matigas ang ulo. Kausapin mo ng malumanay, ganun pa din, kapagalitan mo, lalong sasagot sa'yo, lalaban sa'yo. Ang daming problema. Ganito na ba talaga ang mundo ngayon? Yung mundo ngayon, kakaiba na nung araw. Laging kino-compare yung nung araw at saka ngayon. Pero ito lang yung bakit kaya nagkakaganon? Kasi yung naisip ko na kailangan talaga natin ang salita ng Diyos upang gumabay sa atin na kung ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung mga problema natin. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay meron ng nakahandang kalutasan para doon? Meron ng way out ang Panginoon para doon. Ang inaantay lang ng Lord ay tayo lumapit sa Kanya. Kasi sabi sa 1 Korinto chapter 10 verse 13, sabi niya, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. So kung may pagsubok, hindi ibig sabihin na give up ka na, tatalon ka sa building, magpapasagasa ka, or maglalasing ka na lang, magbibisyo ka dahil puno ka na ng problema. Ang sabi ng kasulatan, ang lahat ng pagsubok ay hindi para tayo isaktan, kundi tayo pagtibayin, tayo makita yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kung ang sinasabi natin ay ang Diyos ay tapat, di mag-rejoice tayo kung may pagsubok. Doon natin makikita na pag tayo tumawag sa Panginoon at humingi ng tulong, makikita natin ang katapatan ng Panginoon. At kung tayo naman ay may kawalan, di mag-rejoice pa rin tayo. Kasi bakit? Nangako siya, He will provide all our needs. Kung may karamdaman naman tayo, mag-rejoice pa rin tayo. Bakit? That is the very time na makikita natin ang pagkilos ng pagpapagaling ng Panginoon sa atin. Di po ba? Nariyan kasi ang kulang lang sa atin ay yung tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Minsan kasi, imbis na ang word ang i-meditate po natin, ang name-meditate po natin yung problema po natin. Kaya po ang namamagnify, hindi ang Diyos, kundi yung problema. Sinabi dun sa binasa natin, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na ating dinaraanan sa buhay. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, kung meron kang dinaranas na nabibigatan ka sa iyong mga dalahin, lumapit ka kapatid sa Panginoon. Merong way out si Lord para sa iyo. Hinihintay niya lang na ikay lumapit sa Kanya. Sabi nga, hanapin mo siya at siya yung masusumpungan. Humingi ka at ikay bibigyan. Kaya ito yung panahon
Huwag mong palakihin ang problema mo. Huwag mong bitbitin ang problema mo. Ibigay natin sa Diyos. Sabi niya, lahat kayong nabibigatan at napapagal sa iyong mga dalahin sa buhay. Halikayo't ibigay niyo yan sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ngayon, our God is challenging us. Nasubukan mo na lahat ng paraan dito sa mundo. Si Lord naman ngayon, kapatid. God bless.